Maalala nyo lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA, tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Wala si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na napilitan lamang itong si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma kasunod ng tuluyan niyang pagbaligtad sa kanyang mga testimonya. Ayon kay Panelo, mistulang minadali at hindi maayos ang ginawang affidavit nitong si Garma na kanyang binasa nung huling pagdinig ng Quad Committee dyan sa Kamara. Idinitalya ng batikang abogado ang umano'y mga pagkakamali na kanyang naobserbahan na nakasaad doon. Una na sa listahan ay sinabi ni Garma na tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte noong Mayo ng taong 2016. Ayon kay Panelo, questionable ito dahil sa posibleng hindi pa nakakalal si dating Pangulong Duterte ng mga panahong iyon. Pangalawa, umano ay ang sinabi ni Garma na hindi siya bahagi ng Davao Model na ginamit sa drug war sa national level. Kinwestiyon din ni Panelo kung paano nalaman nitong si Garmang detalye ng Davao Model kung hindi siya naging parte ng naturang aktibidad. Tinukoy pa ni Panelo ang ilang beses umano na pagsasabi ni Garma na mga katagang narinig niya o kaya naman ay sinabihan siya habang isinasalaysay ang kalaman tungkol sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Hit ng naturang abogado, lahat ng mga ito ay nagpapatunay na pinilit o kaya naman tinakot ang dating Criminal Investigation and Detection Group official bago pa man ang paglalabas ng kanyang testimonya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Salvador Panelo. But if you will examine the affidavit, you will discover na ang tingin ko as a lawyer, this was craftily made by a lawyer para yung namimilit kay Royina Garma na ituro si Presidente at siraan si Presidente. Pinagbigyan niya, but at the same time, yung kanyang affidavit will never stand in court. Number one, sabi nga, tinawagan daw siya na alas 5 ng umaga noong May 16, noong May 2016. Noong May, hindi pa siya presidente noon. Baka hindi pa siya nahahalal noon Either before election yun or after election, but whichever, he has not become the president. That raises immediately the probability that the event never occurred. That's number one. Number two, according to Royina Garma, hindi siya kasama doon sa Davao Model. Katunayan, nung iniimbitahan daw siya, tinanggal niya. Madaling sabi, if she's not even a part of it, or was never a part of it, how in the world can she know about the details of the so-called Davao Model Plan? Pangatlo, sa ngayon sa kanya, yung mga dinidetalye niya, sabi niya, it was conveyed to me. I was informed. I overheard. Madaling sabi, puro hearsay. Wala siyang personal knowledge. Bahagi yan ang mga pahayag ni Attorney Salvador Panelo. Binigyang din pa ng dating presidential spokesperson na kasalukuyang nakadetine itong si Garma at ito ay maaaring nakompromiso yung kanyang testimonya dahil naman maaaring kinukonsidera umano ang pressure. Ayon kay Panelo, maaaring tinatakot ito kaya tuluyan siyang bumaligtad. Maaaring niyang na-pressure nga at pinagbigyan lamang ang mga nagpupursigi na kung ano ang magiging laman ng kanyang testimonya upang hindi mapasama sa mga mambabatas na mangunguna sa pagdinig at yan ay kaugnay pa rin ng mga aligasyon laban sa nakalipas na administrasyon. Narito pa ang mga patuloy na pahayag na Attorney Salvador Panelo. Itong si Royina, mukhang pinilit ito, tinakot ito. Kasi tanda mo, nakakulong ito Baka, sabi pag hindi ka mukha ng ganitong affidavit, imposible mangyari. Kasi hindi naman siya hindi naman niya alam. Di pa presidente, hindi ko. Madalit sabi, kaya napilitan siya para
pinagbigyan niya, at the same time, hindi rin siya mapapasama. Bagay pa yan ang mga pahayag ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akaladkad ang pangalan ni dating Pangulong Duterte at iba pang mga dating opisyal nang muling humarap sa Quad Committee hearing. Itong si Garma. Dito na, inisa-isa nitong si Garma kung sino ang mga may partisipasyon sa pagbuo ng plano ukol naman sa naturang war on drugs. Balikan natin ang ilang senaryo dyan sa Kamara de Representantes nang isalaysay ni Garma ang kanyang mga nalalaman. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Anong alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? Major Albotra, Mr. Chair. Major Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. Do you have also knowledge about those other personalities who have been killed on the war on drugs? Like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper, like the couple na Odikta. Di ba namatay po yun? Mayor Halili. May mga mayors. Sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong Halili. alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, it was reported. Sniper po. So, what do you know about the... Chismis lang kasi, Mr. Chair. Okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. So wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that Mayor Tony Halili. So, it was According to really him. a planned... According to him, Mr. Chair. According to During Major... that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong trabaho. They will just call you and then it became a culture. Minsan i-process kasi mag-intervene ang NBI, mas nakakatuwa nga kung NBI kasi talagang mas maganda pag ganun. Kaya during my time sa CIDG, nasa Cebu City Police ako, tuwang-tuwa ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. So again, Mr. Chairman, I would like to reiterate the name of Major Lieutenant Colonel Albotra na ata. Albotra. Kenneth Albotra to be invited in the next hearing. Comsec, please take note.
With that, Mr. Chairman, with a heavy heart, I yield back for the meantime. Okay, thank you, Congressman Fernandez.